Hello guys, shout out to everybody. So, guys, I have so many things to do in life, but I need to prioritize this one kasi maraming tanga sa Pilipinas kaya wala tayong asenso dahil sa ginagawang santo yung mga politiko like Leni Robredo, Leni Lugao, and Tanso Lugao. Ipapaliwanag ko sa inyo, ipapaliwanag ko to make it clear sa ating mga kababayan. Ako po ay isang simpleng tao lamang, ordinary worker lang sa isang company. Ang wisdom ko which are helpful to our people because we are looking forward, we are looking for the bright future. Yun ang totoo guys. Pero paano tayo aasenso kung ganitong klaseng mga politiko ang iboboto natin? Puro pagdideceive, puro pakitang tao. Yan ang galawang mga politician na yung mga old traditional politician na para lang manalo, tulong-tulong gawain sa mga budol, gawain sa mga scammer sa sukmid. Yan ang hindi po maganda. Kung mga politiko, from the start, ang mga politician na to ay walang ginawang development at maganda. Don't be hypocrite because we feel it right now. Sa sobrang mahal, lugaw na lang ang kinakain ng ating mga kababayan ngayon. Sa sobrang mahal. Hindi ninyo kailangan magpasikat pa, mamimigay. Hindi yan gawain ng isang president like Digong. Gawain yan sa mga scammer, sa mga budol na nagdideceive dito sa social media para lang maka-earn, para maka-gain ng money. That is a budol activities. Hindi yan obligasyon ng isang president. Obligasyon yan sa mga barangay chairman, sa mga assigned dyan, sa mga designated area. Napakainin ninyo lahat ng tao. Yan ang ni Digong. Ina-assign niya lahat ng mga opisyal, ang mga LGUs. Pakainin ninyo lahat ng mga tao. Ang hindi makakain, tumawag sa akin na 911 emergency hotline. Nasaan na ngayon? At provide naman yung mga sako-sakong bigas sa lahat ng area all over the Philippines. Lahat ng 42,000 barangays. Meron tayong 42,000 barangays. At huwag kang magpapakita. Yan ay pagdideceive, yung pakitang tao na mimigay sa isang barangay. Gawain yan ng mga public servant na mga inutusan ni mayor, ni barangay captain. Sino nag-utos ni mayor? Siyempre yung director. Sino nag-utos ng director? Yun ang president natin, si Digong. Bakit anong ginagawa mo dyan, Tanso? Namimigay ka sa isang barangay, pakitang tao? Hindi mo nga na-prevent yung price, hindi mo nga na-prevent yung crimes, gawain mo yan and that is your obligation, no? Kasi ikaw yung director ngayon sa agriculture. Ikaw pa yung president, ikaw pa yung director. Ang tanong, saan yung billion of money? Huwag niyong i-deceive yung tao sa pamimigay-migay sa isang barangay para lang makita ng buong bayan, mga tanga, na ikaw ay namimigay. That is not your job. Yan ang trabaho, yan ang gawain ng mga inutusan ng mga mayor, inutusan ng mga barangay chairman para mamigay sa mga designated area kung sino yung nagugutom. Ngayon, hindi mo gawain yan. Ang gawain mo, i-improve yung bansa natin at i-decrease yung mga presyo at lahat ng mga necessity needs. Bakit hindi pa rin na-decrease despite of all the donation and deep na kinuha mo sa US, billion of dollars yun, nasaan yun? Huwag mong i-deceive yung tao sa pamimigay ng isang barangay sa mga bigas na walang taxes dahil hindi mo na kailangan mag-acquire ng taxes para pagutuman ang taong bayan. Puro ka tax para magutom. Ang obligasyon mo, hindi mo pagutuman ang taong bayan. Yan ang obligasyon mo being a president. Kaya nga kumukuha ka ng pera, umuutang ka ng pera sa lahat ng mga countries ngayon na pinapasyalan mo. Nakakuha ka ng over trillion of money. Kasi nga lahat ng mga countries na pinuntahan mo, kumuha ka ng donasyon. Ang tanong, nasaan yun? Na-provide ba yun sa mga kababayan natin? Yung taxes nga natin trillion of money, hindi mo nga na-provide yun ng maayos, hindi mo na-invest ng tama sa Pilipinas. Yung mga project natin, meron ba tayong build program? Wala, hanggang ngayon, magdadalawang taon. At saka yung mga authority natin, naging batugan.
Nag-submit lang ng mga document para sa mga project pero wala namang ginawa. Puro budol ang gawa ng ating government. Kailangan palitan talaga yung sistema ng ating government, which is yung China. Napakaganda. Sila yung number 1 exporter in the world. Number 1 country in the world. Yun ang gayahin natin. Huwag tayong utang ng utang sa Amerika at naging tuta na tayo nang dahil sa ating personal na interes na tayo yung yumaman, yung mga tao natin, hinahayaan natin, papatayin na lang sa mga Chinese kasi sa mga ginagawa nating very annoying. Mamahala na nga lang mga bilihin, wala nga tayong protection, wala nga improvement dahil sa corruption, patuloy pa rin. Papatayin pa tayo ng ating mga neighbors country dahil sa mga ginagawa nitong mga sa likod, sa mga sulsul, nang dahil lang sa pera, nang dahil lang nakautang ng billion of money, magpasulsul ka na para bombahin tayo. Ganon. Talagang makikita natin dito pinaka-worst na president ito. Kasi pakitang tao, puryagaba. Si Digong hindi na ganon Nag-utos yan ng mga LGUs, nag-utos yan ng mga designated official dyan. Kung sino mamimigay, pakainin yung lahat ng tao. Ganon yun. Hindi yung pakitang tao na mamimigay sa isang barangay. Gawain yan ng mga budol, ng mga scammers sa SOCMED. Tangina. Napaka tong hypocrite naman tong president natin. Lutang ba to? Lugaw ba to? Maganda to, hindi maganda. At meron tayong karapatan mag-complain dito dahil democratic country tayo. Kailangan palitan natin yung government natin. Yung form of government natin. Hindi tayo aasinso sa ganitong form of government. Hindi tayo aasinso. Yung form ng government sa ibang country, yung China, number 1 sila. Yun ang natin, gawin natin para maging maganda tayo at aasinso at yumaman lahat ng tao, hindi yung mga politiko.